Here I come. NANI?! もう死んでいる。Nice. Tataka nga ako kung bakit, paano nangyari yun, yung ganong tira. So siya lang nakagawa talaga nun, kaya tinawag siyang The Magician. Magandang umaga mga kaibigan, mga kabilyard. Welcome to Efren Reyes Reaction and Commentary Videos. For today's reaction video, ito pag-usapan natin itong laban ni Efren Reyes versus dito kay Shane Van Boening, no? Isa ito sa pinaglalaban nila noong 2017 dito sa Derby City Classic 9-ball championship quarterfinals. At dito nga makikita ninyo, nag-break si Efren Reyes pero walang pumasok. Kaya si Van Boening ang nasa table ngayon. Ang laban nila ay 9-ball, race to 9. At winner's break, no, yung kanilang breaking system. At dito nga nag-play safe muna si Van Boening, binigay ulit kay Reyes yung tira. Kaya sundan natin mga kabilyard, mukhang magandang laban ito at panoorin natin. At dito nga aiming si Reyes sa ball number 3. Maganda yung pagkakatira niya na yun. At mukhang may pinaplanong 4-9 combination dito si Reyes sa corner pocket, no? At dito nga pasok yung 9 na yun mga kabilyard. 1-0 kaagad ang score natin dyan. At si Reyes pa rin ang magbe-break, no? Dahil winner's break na yung kanilang breaking format. Sundan natin kung maka-break and run si Reyes dito sa rack number 2. Panoorin natin mga kabilyard.
Maganda ang pagkakapasok ni Van Boening doon sa 1 at nagkaroon siya ng opening, no, para doon sa 2. Tingnan natin kung may chance at maganda ang ipapakitang packeting dito ni Van Boening para makarun out dito sa rack number 2 at tumabla sa score ni Reyes. Sundan natin mga kabilyard. Mukhang medyo masama yung tira na yun, no? Lumabas yung 2 at hindi expected yun ni Efren Reyes, kaya mukhang may chance si Reyes ngayon na ma-steal niya, pero mahirap yung posisyon ng 2, kaya tingnan natin kung magagawa nito ng paraan. Sundan pa rin natin mga kabilyard. Na-scratch si Van Boening at medyo masama yung pagkakatira niya na yon, dahil dyan na-foul siya at ball in hand advantage naman dito kay Efren Reyes. At dito nga makikita natin may chance si Reyes na ma-run out niya dahil advantage, no, yung ball in hand advantage yan kay Reyes para ma-run out itong rack number 2. Sundan natin mga kabilyard. At dito nga tulad ng inaasahan natin, no, nakakuha ng magandang tira si Reyes at ito ang resulta. Last ball siya para sa rack number 2. Mukhang aabante pa ng isang puntos dito si Reyes. Naipasok niya yung 9, 2-0 ang score natin dyan mga kabilyard. At si Reyes pa rin, no, ang magbe-break dito sa rack number 3. At mukhang maganda ang pinapakitang tira dito ni Reyes. At dito sa break niya na ito, may pumasok kaagad na 2 bola, no, sa pagitan ng corner pocket yan. At ito, may available shot pa rin siya. Pero tingnan natin kung may pasok niya yan at makakuha ng ball position sa 3. Sundan natin mga kabilyard.
At dito nga tulad ng inaasahan natin, talagang kapag nakakuha ng magandang layout sa table itong si Reyes, talagang makaka-break and run siya dito sa kanyang tira na yan. Pasok yung 9, 3-0 ang score natin dyan mga kabilyard, no? Mukhang hindi talaga pagbibigyan ni Reyes itong si Van Boning. Si Reyes pa rin ang magbe-break sa rack number 4. Panoorin natin mga kabilyard. Last 2 balls si Reyes dito sa kanyang tira na yan, at napakahusay nung ginagawa niyang cue ball control at positioning. Mapapansin natin dito, no, medyo mahirap yung position niya doon sa 8, pero tingnan natin kung magawa ng paraan yan at may patakbo niya doon sa corner, no, yung cue ball. At dito nga mukhang magbabackspin si Reyes, at kinuha niya sa ganong klaseng sistema, at nakita niya yung angulo na yan, kaya tingnan natin kung ma-run out ni Reyes ito. (4-0) ang score natin mga kabilyard, lamang ng 4 si Reyes, at dito nga sa kanyang break na ito may pumasok na isang bola. Medyo alanganin yung posisyon ng uno, no, kaya mahirapan si Reyes dito. Pero tingnan natin kung maganda yung kanyang play safe para makakuha siya ng opening kapag nag-counter naman si Van Boning. Medyo mahirap talaga yung posisyon ng uno na yan, pero tingnan natin discard ni Reyes dyan. Sundan pa rin natin mga kabilyard. Mahusay ang pinakitang tira doon ni Van Boning, at na-play safe pa rin, no, yung kanyang tira. Ngayon at medyo alanganin, no, long shot itong kick shot ni Reyes na ito, kaya mahirapan siya dito. Pero tingnan natin kung matamaan niya yung object ball niya at makakuha ng magandang posisyon. Tinamaan niya ngayong uno, pero mukhang available naman para kay Shane Van Boning. Tingnan natin mga kabilya.
At dito nga sa posisyon ng cue ball na ito at ng apat na bola, mukhang may chance na ma-run out ni Van Woning itong rack number 5, no? At dito nga naipasok niya yung object ball niya na yon, aiming siya ngayon dito sa ball number 7. 3 balls na lang si Van Woning at mukhang may chance siya na umiscore na dito sa rack number 5. Sundan natin mga kabilyar. Last ball si Shane Van Woning dito sa rack number 5. Mukhang ito nga, umiscore na si Van Woning dito ng isang puntos. 4-1 ang score natin dyan mga kabilyard. At mukhang bumabalik na sa momentum itong si Van Woning. Breaking siya ngayon dito sa rack number 6. Sundan natin kung may chance siya na maka-break and run, no? Tulad ni Efren Reyes kanina. At makita natin yung husay at galing ni Van Woning dito. At dito nga mukhang may pag-asa na ulit tumira si Van Woning, na napansin niyo yung break niya na yan. Ang lupit, 3 bola kaagad ang pumasok at may available shot siya dito sa kanyang object ball. Tingnan natin kung maka-break and run siya at makapuntos pa dito sa rack number 6. Sundan natin mga kabilyard. Medyo dumikit ng konti dito sa 9 yung cue ball, no? Pero mahirap yan. Kailangan pinahin pa ni Van Woning at maglagay ng extension, no? Para pumasok sa corner pocket. At dito nga masusubok natin yung husay at pina ni Van Woning dito sa rack number 5, 6. Aiming siya ngayon sa 9 at maganda yung pagka-muntik pang mga scratch si Van Woning doon, no? Pero tagumpay pa rin yan. 4 score natin dyan, si Van Woning pa rin na magbe-break dito sa rack number 7. Sundan natin mga kabilyard. At dito nga pangalawang scratch na ni Shane Van Woning sa laban nila, no? Dahil dyan na foul na naman si Shane at ball in hand advantage dito kay Efren Reyes. Alaman naman natin kapag nasa ball in hand advantage si Reyes at napakaganda ng table, yung layout nito ay iwahiwala yung bola, no? Meron chance at probability na ma-run out ni Reyes yung table. Dito nga aiming siya sa ball number 2 at
puposisyon siya dito sa ball number 3. Sundan natin mga kabilyar. At tulad nga ng inaasahan natin, talagang kapag nakabolinhan advantage itong si Reyes, madali niyang matapos yung rack, no? At dito aiming siya ngayon sa ball number 8. Mukhang makaka-score na naman ng isa pang puntos dito si Reyes dahil tutok na rin itong 9 sa corner pocket. At dito nga ang score natin ay 4-2. Mukhang dadagdag pa ng isang puntos si Reyes dito. Pasok yung 9. 5-2 ang score natin dyan. Lamang ng 3 puntos si Reyes, no? Si Reyes pa rin ang magbe-break dito sa rack number 8. Sundan natin mga kabilyar. At dito nga nag-push si Reyes, no? Medyo alanganin kasi yung position ng cue ball na yon, kaya ang ginawa ni Reyes, nag-play safe siya muna. Pero may chance pa rin si Van Boning dito na ibalik ang tira kay Reyes. Pero mukhang may tira si Van Boning dito doon sa corner pocket, at dito ini-aim niya na nga kung papatamaan niya itong uno. At mapansin natin talagang gustong ibigay ni Van Boning kay Reyes, no? Pero sinipat niya kung pwede. Pero tingnan natin ang diskarte dito ni Van Boning. Sundan natin mga kabilyar.
At dito nga mukhang na-foul si Reyes. Unang tinamaan yung 6, kaya ball in hand advantage ngayon kay Van Boning. 5-2 ang score natin. Mukhang may chance si Van Boning na makarun out dito sa rack number 8 at humabol ng 1 puntos, no? Panoorin natin mga kabilyar. At dito nga tulad ng inaasahan natin, isa rin talagang napakahusay sa running out ng table itong si Van Boning, dahil isa ito sa pinakamagagaling na pool player, no? At Mosconi champion din itong si Van Boning, kaya hindi ito basta-bastang magpapatalo kay Reyes. At dito nga mukhang umabante ng 1 punto si Van Boning. 5-3 ang score natin dyan. Lamang pa rin si Reyes ng 2 rack. At si Van Boning naman ang magbe-break dito sa rack number 9. Mukhang humahabol si Van Boning, no? Tingnan natin kung maka-break and run siya dito sa rack number 9. Sundan natin mga kabilyar. At dito nga, nasa last 4 ball na lang si Van Boning. Maganda talaga yung pinapakita niyang packeting dito. Mukhang magdodraw lang siya dito. Ayun, nakaposisyon na kaagad yung 5 sa side packet. At last 3 balls siya para dito sa rack number 9. May chance si Van Boning dito na makapuntos ulit, no? At humabol dito kay Efren Reyes. At dito nga aiming si Van Boning sa 6. Nagpasunod lang, no? English shot yung gawa dyan ni Van Boning. At dito aiming si Van Boning sa 9 para sa 1 puntos ulit. Eksaktong-eksakto yung kanyang tira. Mapapansin ninyo talagang simple lang yung tira na yan, pero effective, no? 5-4 ang score natin. Lamang pa rin ng 1 punto si Reyes dyan, pero may chance na makatabla na si Van Boning dito sa rack number 10. Sundan natin mga kabilyar.
Napakahusay nung ginawang draw shot na yun ni Van Boning para makaposisyon dito sa 4, no? At may chance siya ngayon na ma-run out na itong layout ng table nito dahil napaka-ganda na at napaka-open, no? Sa isang tulad ni Van Boning. At dito nga, aiming siya ngayon dito sa ball number 5 at mukhang may chance na si Van Boning na tumabla dito sa rack number 10. Last 3 balls si Van Boning at dito nga pinapakita niya lang yung kanyang husay at galing sa pagbibilyard, no? Makikita natin talagang formidable na player din itong si Van Boning at isa rin sa pinakamagagaling na pool master ng US, no? At marami na rin nasalihan na championship match itong si Van Boning at 3 beses na rin nag-champion sa Mosconi Cup. Dito nga aiming siya sa 9 para sa tie break at dito nga tie ang score natin all 5. Pero si Van Boning na ngayon ang nasa breaking advantage. Tingnan natin kung maka-break and run siya dito at umovertake na kay Reyes. Sundan natin mga kabilyard. May pumasok na isang bola at may chance ngayon si Van Boning na umovertake na kay Reyes kung ma-run out niya itong rack number 10. Pero tingnan natin, mukhang medyo mahirap dito ang posisyon ng dos, no? At kailangan niyang kumuha ng posisyon at may pasok niya yung 1 doon sa corner pocket. At tingnan natin yung husay dito ni Van Boning. At dito nga mukhang sinisipat at sinusukat ng mabuti ni Van Boning itong kanyang cushion first na tira para mapauna banda niya dito sa ball number 2, no? At dito sinisipat niya at kumukuha siya ng magandang tira para mapatamaan niya yung dos. Pero nakaharang nga itong 9 at 6. Medyo mahirap ng konti ito mga kabilyard, pero subukan natin kung mapapatamaan ng cushion first itong ball number 2. Sundan natin mga kabilyard. Napakahusay nung tira na yun ni Van Boning at nakakuha pa siya ng magandang ball position dito sa 3. Bagamat may position yan, hindi pa rin siya kumpiyansyado na makapasok itong 3 dahil nakaharang itong 8, no? At dito mukhang nag-play safe muna itong si Van Boning at itinago niya itong cue ball dito sa 3 sa likuran ng 8.
Ito, back to table ngayon si Reyes. Tingnan natin kung anong diskarte niya. Panoorin natin mga kabilyard. Napakahusay nung 2 rail kick shot na yun ni Reyes at naitago niya pa rin itong cue ball, no, sa likuran ng 9 at 5. At mukhang mapapahirapan talaga dito si Van Boening dahil kailangan niyang i-kick shot itong ball number 3 na ito at may possibility ma-open sa itong table kay Reyes. No? Mahusay yung ginawa ni Reyes na yon. Sa palagay ninyo mga kabilyard, isa bang fluke or intentional shot yung play safe na yun ni Reyes? Imposible ba o yung talagang sukat na sukat ni Reyes itong kanyang tinira? Paki-comment nyo po dyan sa ibaba. At sa pagkakataon na ito mga kabilyard, medyo may chance na si Reyes na masungkit niya itong rack number 11 na ito at umovertake ulit kay Van Boening. Medyo maganda na yung tira ni Reyes na yan. May possibility na ma-run out niya ito dahil napakaganda ng layout ng table. Pero tingnan natin, mukhang mahirap itong position ng 5, no? Kung papatamaan niya sa side pocket itong 4. Mapapansin natin talagang focus na rin si Reyes dito dahil bawat tira niya na dito ay crucial shot niya dahil rack na race to 9 lang ito mga kabilyard.
dito nga tulad ng inaasahan natin, talagang medyo may chance na si Reyes na ma-run out ito, at ito talagang itinabi niya pa itong 9 dito sa corner pocket para siguradong sigurado na. Pasok yung 9 na yan, over na si Reyes ulit ng isang puntos, 6-5, at si Reyes naman ang nasa breaking advantage. Sundan natin mga kabilyard. Medyo masama yung tira na yun ni Reyes, na scratch hit yan sa side pocket, kaya ball in hand advantage dito kay Van Boning, no? Bagamat merong naipasok si Reyes dyan sa break na yan na 3 bola, pero na foul naman si Reyes, kaya napakagandang opportunity nito kay Van Boning para tumabla dito sa score ni Reyes na 6-5. At dito makikita natin tutok na itong 1, no, dito sa corner pocket, at kailangan niyang pumosisyon dito sa 2. Panoorin natin mga kabilyard. At dito nga sa position ni Reyes na yan, medyo long shot yan, at napasobra ng tira, no? Manipis ang tira doon ni Reyes, kaya may chance ngayon si Van Boning na ma-steal niya itong rack number 12 na ito kay Reyes. Medyo alanganin pa rin yung position dahil nakaharang yung 7, pero tingnan natin kung magawa ng paraan ni Van Boning yan. Panoorin natin mga kabilyard. At dito nga mukhang napakaganda nung ginawang tira na yun ni Van Boning, at sapol na sapol sa side pocket, at nakakuha pa siya ng magandang ball position dito sa 8. Mukhang tatabla na si Van Boning dito sa rack number 12, no? At humahabol talaga at dumidikit kay Reyes. Mukhang maganda yung magiging labanan dito, pero unfortunately nagmintis, makapal yung tira doon ni Van Boning. Dahil dyan mukhang mapapabilis yung score dito ni Reyes dahil nailapit niya itong 8 dito sa side corner pocket, no? At dito na i-position pa ni Reyes itong cue ball para sa side pocket naman. Medyo minalas ng konti doon si Van Boning, at dahil doon na-steal ni Reyes itong rack number 12. 7-5 ang score natin dyan mga kabilyard. Si Reyes pa rin ang nasa breaking advantage dito sa rack
number 13. Sundan natin mga kabilyard. Medyo kinulang ng lakas doon si Reyes no sa tira na yun, kaya sumablay siya at nai-open niya kay Van Boning itong dos. Medyo alanganin pa rin yung posisyon ng dos na yan, pero manageable na yan sa tulad ni Van Boning no. At iniestima niya nga kung paano niya papasokin itong dos or magpe-play safe siya para makakuha ng mas magandang opportunity sa susunod na tira. Pero tingnan natin, mukhang sinisipat ni Van Boning na papasokin itong dos na ito. Sundan natin mga kabilyard. Napakahusay nung ginawang play safe na yan ni Van Boning no? At naitago niya dito sa likuran ng ball number 4 itong cue ball. Talagang napakahusay nung kanyang control doon para makapag-play safe kay Reyes. So walang chance ngayon si Reyes na maipasok yung 3 kung hindi siya makapag-counter safety dito or patamaan itong 3. Sundan natin mga kabilyard. At dito nga aiming si Reyes sa 2 rail kick shot para dyan sa 3 na yan. Mapapansin ninyo na nasaklit niya yung ball number 3, pumasok doon sa side pocket no. Mukhang magic shot itong tinira ni Efren Reyes na yan. Ano sa palagay ninyo, it's a fluke or intentional shot yung mga ganung tira ni Efren Reyes? Paki-comment nyo po dyan sa ibaba. Dahil dyan nagkaroon siya ng magandang opening at may chance siya na ma-run out itong rack number 13. Sundan natin mga kabilyard. Last 2 balls si Reyes dito sa rack number 13. Mukhang puzzle pa rin kay Reyes ito, pero ganun pa man, kayang-kaya na ni Reyes itong maitaboy itong 9 sa corner pocket at may pasok niya itong 8. At dito nga nagawa ni Reyes yan at naitabi niya itong 9 para sa corner pocket pa rin. Mukhang aabante at mauuna na sa top of the hill itong si Reyes. At dito nga naipasok niya yung 9, 8-5 no, nasa hill na si Reyes. Siya pa rin ang magbe-break dito sa last rack. Sundan natin mga kabilyard.
Medyo masama yung break na yan, Reyes. Walang pumasok, kaya balik sa table itong si Van Boning. May chance pa siya na makahabol dito sa score na 8-5. Pero tingnan natin kung makakahabol nga siya at may probability na may run out ni Shane Van itong rack number 40 na ito. Sundan natin mga kabilyar. At dito nga sa tira ni Van Boning na yun, tulad ng inaasahan natin, talagang may potential na makahabol si Van Boning dito at pumuntos ng isa pang puntos dahil sa pinapakita niyang packeting na yan, no? Mataas yung percentage ng packeting niya, pero dito sa laban ni Efren Reyes na ito, talagang pinakita niya yung kanyang husay din at galing sa mga cue ball positioning at cue ball control. Aiming siya ngayon dito sa 9 at may pag-asa na makahabol si Van dito dahil papalo pa ito ng isang puntos, no? Pasok yung 9, 6-8 ang score natin dyan. Lamang pa ng dalawa si Reyes, pero si Van Boning naman ang nasa breaking advantage. Kaya tingnan natin kung makahabol pa si Van Boning dito sa rack number 15. Sundan natin mga kabilyar. At dito nga medyo makapal yung tira ni Van Boning, no? Hindi pumasok dahil dyan nagkaroon ng pagkakataon si Reyes na makatira pa at may i-run out itong rack number 15 which is the last rack na kay Efren Reyes. Bagamat nakaharang itong 5 pero may possibility na mag cushion first, no? Itong si Reyes or mag kick shot.
Tingnan natin kung maipasok ni Reyes itong dos at ma-run out niya itong rack number 15. Sundan natin mga kabilyard. Napakahusay nung ginawang kick shot na yun ni Reyes at naipasok niya. Bagamat mahirap yung position no, nitong object ball, walang possible pocket dito sa corner. Pero tingnan natin sa side pocket, baka magawa ng paraan ni Reyes ito. At dito nga, aiming si Reyes sa 7, tuluyan nang nagkaroon ng malaking pag-asa si Reyes na ma-run out niya itong last rack. At medyo hindi na talaga makakahabol dito si Van Boening dahil sa position nitong cue ball at saka ng 9. Panalo si Reyes dito mga kabilyard, no? At thank you guys for watching. At don't forget to subscribe. See you on my next video.